Ang kwentong ito ay nangyayari sa totoong buhay. Karanasan ito sa tiyuhin ni Warlito na itatago na lang natin sa pangalang Dante. Taong 2006, Mount Banahaw. Si Dante ay lumaki sa pamilya ng mga antingero at mga salamangkero. Ang kanyang ama ay isang antingero, habang yung kanyang ina, isang normal lang na mamamayan. Subalit ang ama ng kanyang ina o lolo niya ay isang salamangkero at espiritista. Lilinawin ko lang ha, itong mga panahon na ito, namamalagi siya sa bahay ng kanyang tito dahil pinapapatulong siya nito sa mumunti nitong manukan o manok na panabong. O sabongero yung tito niya. Tubong Masbati ang tatay ni Dante, habang yung ina niya taga Mount Banahaw mismo. Dahil antingero ang tatay niya at salamangkero ang tiyuhin niya, kaya't napakaraming alam na dasal itong si Dante patungkol sa mga usapang sugal, mapatari man o ano-anong mga sugal. Magamat antingero ang ama niya, wala yung mga gamit na ipinamana sa kanya dahil nga nakuha ang loob niya sa kanyang tiyuhin ng isang sabongero din. At doon sa tiyuhin niyang yon, napapalapit ang loob ni Dante dahil may mga ilang gamit din yung ibinigay sa kanya. Ang isa sa mga hawak niyang mutya ay ang mutya ng kakao na nakuha nito sa loob ng tiyan ng ahas. Ayon sa kanyang tiyuhin, ito ay nagmula sa buto ng kakao na naging bato at nakuha nito doon sa tiyan ng ahas na kanyang nahuli. Nung minsang nakakita sila ng isang ahas, kakaiba daw ang ahas na yon dahil may malatapay ng manok ang ulo nito o yung palong. Dagdag pa ng kanyang tiyuhin, ang nahuli nilang ahas ay mismong alaga ng engkanto sa kuweba. Magamat mapanganib sa mga tao ang pagpatay ng mga alaga ng isang engkanto, subalit maring sinabi ng kanyang tiyuhin na dahil sa lakas ng mga tinatangan nito, maski ang mga engkantong itim ay hindi makakapalag sa kanya. Ayon pa sa kanyang tiyuhin, kapag makapasok ka raw sa kuwibang nasa Mount Banahaw, makakarinig ka ng boses ng mga taong nag-usap sa ibang lingwahe. Ang batong ibinigay sa kanya ng tiyuhin niya, kapag maitatapat mo ito sa liwanag, ay hindi ito maglilikha ng anino. Subalit makakita ka sa loob ng batong yon ng isang imahe ng ahas na may palong sa ulo. Literal na mutya sa kaliwa. Sinasabi ng kanyang tiyuhin na ang mutyang yon ay mabisang gamit sa kahit anong uri ng mga sugal. Maraming ganun yung tiyuhin niya. Mutya para palaging swerte sa tuwing napapalaban yun ng manok nila. Ayon kay Dante, minsan na rin niyang nagamit ang mutyang yon sa isang malaking pasabong sa kanilang lugar. Dahil ang Mount Banahaw kasi, isa din yan sa lugar na maraming nagmamanok ng mga American game fowl. At ng mga panabong na ito, may ilan na siyang mga alagang manok doon sa kanilang bahay na bigay pa sa kanyang tiyuhin na sabongero. Dahil sa ganong pag-ugali nitong si Dante, kaya't kahit ni isang gamit ng ama niyang antingero, wala yung ibinigay sa kanya dahil alam ng ama niya ang tunay niyang ugali. Isang araw, may nababalitaan siyang malaking pasabong sa kanilang lugar o yung tinatawag na Trekak Derber sa kanila. Hindi basta-basta ang sabungan na yon dahil kadalasang mga milyonaryong tao lamang ang pumapasok doon.
Kaya't isang umaga, nang saktong araw bago maganap ang pasabong, tumungo na siya noon sa isang lugar. Dala-dala yung isa niyang manok na medyo may kabataan pa. At tangan-tangan din niya ang mutya ng kakao na binigay sa kanya ng tiyuhin niya. At habang paparating siyang mag-isa sa sabungan, aksidente namang naputol yung kabila niyang tsinelas. Kaya't ang ginawa niya, dumaan na muna siya sa isang tindahan ng mga tsinelas para bumili doon para may maisot siya. At habang namimili siya ng tsinelas doon, hindi naman niya inaasahan noon na makatagpo niya ang dalawang kaibigan niya na nakatira malapit sa bayan. Nang makita siya nito, kaagad naman siya nitong tinawag ng, "Oy Dante, kanina ka pa ba dyan? Teka, sa sabungan din ba yung punta mo?" Bungad na wika nito sa kanya. At sumagot naman siya dito ng, "Oy Lex, kayo pala. Ilan yung dala niyong manok?" "Sa akin isa lang eh, dahil wala akong ibang madadala." Sagot naman niya rito. "Aba, tamang-tama. 2 tandang lang yung dala namin eh. Di kasi namin alam na 3 manok pala ang kailangan sa isang pares ng laban." Dahil sa kanilang tagpong yon, kaya't magkasama silang tumungo sa sabungan. Pagkarating nila sa sabungan, kaagad naman silang nagpalista para makasali na sa labanan. Ang 2 manok ng kasama niya ay husto na yun sa gulang, samantala naman yung kanya, nasa 7 buwan pa lamang yon. Kaya't hindi maiwasang mag-alala ang kasama niyang si Alex sa dala niyang tandang. Dahil alam nito, puro mga matatandang manok ang makakalaban nila. At isa pa, nanggagaling yun sa malaking mga farm. At habang nakatambay sila sa isang tabi, meron namang lumapit na 3 lalaki doon sa kanilang kinaroroonan, na pawang mga sabungero din. Namukhaan nitong si Dante ang mga yon dahil palagi niya itong nakikita doon sa sabungan sa tuwing magkasama sila ng tiyuhin niya. Masama ang titig nito sa kanya na para bang may gagawin itong hindi maganda. Paglapit nito sa kanya, sakto nga, siya ang pakay nito. "Bakit Manong? Anong kailangan niyo sa akin?" Tanong niya sa 3 lalaki, habang yung kasama niyang si Alex, nakikinig lang yun sa kanya. "Wala naman. Di ba ikaw yung si Dante? Yung handler na sinasabing may mabagsik na manok sa Mount Banahaw? Gusto sana naming susubukan kung totoo yung sinasabi nilang hindi pangkaraniwang mga manok nyo." Wika nito sa kanya. "Teka lang Manong, saan mo naman yan napulot? Okay sana kung kayo ang makakatapat ng mga manok namin. Maaari pang tayo ang maglaban." Sagot niya rito. Matapos niyang sabihin yon, may ipinakita naman ang lalaking yun sa kanya na isang papel na may nakalista doon na nagpapahiwatig na sila nga ang makakaharap ng mga manok nila Alex. Dahil doon, hindi na nakasagot sina Dante at kaagad nang umalis ang mga lalaki. Habang nagtatawanang naglalakad na may iniiwan pang mga salita. Yung mga ganito, "Mamaya malalaman natin kung totoo yung sinasabi nila." Nang umalis na ang mga yon, tinanong naman siya ng mga kasama niya kung sino yung nakausap niya. Sinabi naman niya dito, mga surambaw yun sa sabungan. Kadalasan kasi sa mga yon, naglalagay ng mga lason sa gamit nilang kutsilyo sa tare.
Kaya't kahit mahiwaan lang ng konti yung pambato mo, hindi na yun makakalabas pa ng buhay sa ruweda. Dahil sa mga inilahad ni Dante, kaya't ganun na lamang ang pagkabahala ng mga kasama niya. Huwag kayong mag-alala, paring Alex. Tiwala lang tayo. Hindi natin alam ang takbo ng sugal. Panghimagas niyang wika sa kanyang mga kasama. Makalipas pa ang 1 oras, dumating na nga ang una nilang sultada. Kagad nilang nilagyan ng tari ang una nilang manok upang isasalang na sa laban. Paring Alex, itong tandang ko na muna ang una nating isasalang. Wika niya dito. Patawa-tawa naman noon ang mga kasama niya. Dahil sa kabila ng napakabata ng dala niyang manok, ganun na lamang kakusonada itong si Dante. Walang kaalam-alam ang mga kasama niya na isiningit na niya sa paa ng manok ang mutya ng kakao. At ang mga usal na pinabaon niya dito, tiwala siya sa kanyang tanga na mutya dahil subok na ito ng kanyang tsuhin pa. Pagpasok nila sa loob ng ruweda, nakatitig lang noon si Dante sa mga lalaking nangaasar sa kanya kanina. Pagsilay niya sa manok na hawak nito, nakita niyang talagang batak na batak ang katawan nito. Yung mga kasama niya noon, habang nakita ang asta nitong si Dante, na para bang wala yung tiwala sa kanya. Dante, bahala na. Andito na yun eh. Wika pa ni Alex habang tumapik sa kanyang balikat. Nang dumating na ang oras para bitawan ang manok, kanya naman itong inilapag sa lupa. Nang makita ng kalabang manok ang inilapag niyang pambato, dali-dali naman yung tumakbong papasugod sa manok niya. Yung nagngangalang Alex, nakasama niya, halos mapatakip na lang yun sa kanyang mga tenga pagpalo ng kalabang papasugod. Mabilisan naman itong sinalubong ng pambato ni Dante habang binangga na may halong papangat sa taas. Pagbagsak ng 2 tandang, gulat na gulat noon ang mga tao nang makita nilang isang sangkaan lang. Kaagad nangingisay ang kalaban habang nasa gilid ng ruweda. Inaakala pa noon ng sentensyador na tinamaan lamang yun sa ulo kaya nangingisay. Subalit nang dakpain nila yon, nakita nilang butas ang kili-kili ng kalabang manok na para bang tinuklaw ito ng isang hayop. Nang makumpirma ng taga-karyo na patay na ang manok sa kalaban, kaagad yung tumingin sa lalaking kalaban ni Dante. Halos hindi noon makapaniwala ang mga kasama nitong si Dante dahil sa kakaibang laban ng manok na yon. Pagpunta ng grupo nila sa isang bantang likuran, nagwika naman si Alex sa kanya ng, "Ano yun, Dante? Parang kidlat sa bilis ah. Ang bilis pinatay yung kalaban." "Oo nga, Dante. Kakaiba nga yung liksi ng manok mo. Aba, mamaya baka mabili ko pa yan." Wika pa ng mga ito. "Wala yun. Maski ako nga eh. Nagulat din eh. Siguro yung sabayan nilang dalawa ang nagdadala ng patama." Panghimagas niyang sagot dito upang hindi yun maghinala sa kanya. So punta na tayo sa shoutout. Unang-una sa ating listahan kay Ate Annalyn and Mario Carcuibas. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Jantilio from Iloilo. At shoutout kay Tampos Ramar. At shoutout kay Idilito Dalisay. At shoutout sa It Glue ng Ria, Saudi Arabia. Shoutout kay Ernesto Linasa at sa anak niyang si Ilis Kini at asawa niyang si Irene.
Shoutout kay John Ray, Sean from Barangay Carabalan, Himamaylan City. At shoutout sa Parparan Family from Iloilo at sa Davao City. At shoutout kay Winnie TV. Shoutout kay Jong Adolfo from Qatar. At kay Posio TV. Shoutout kay Pipito Bue Aurelio. At shoutout kay George Pangan at kay Nika Lasconia. At shoutout kay Jojo Jeremelio from Taytay Rizal. Shoutout kay Lister Ladder from Kisi, Jeddah. At shoutout kay Noel Ligo from Dumaguete City. At shoutout kay Ingo Domingo from Bicol. At shoutout kay Giovanni Ausio from Bohol. At shoutout kay E.G. Gaudiano from Tayasan. At shoutout kay Roel Verano watching from Banawa, Cebu City. At shoutout kay Rinaldo Maccion. Shoutout sa family Simbulante from Ibay, Kabangkalan City. At shoutout kay Gerald Enius at kay Ariela Buengenya from Alabang. At shoutout kay Toto Piloyo from Nominensya, Aklan. At shoutout kay Marlito Diaz. At shoutout kay Marcelito Diazon. At kay Richard Libit. At shoutout kay Larry Bautista from Dulho, Batolete. At shoutout kay Puerto Iso from Cambagyo, Bay City. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo. You must die.